TikTok na app mga kanegosyo, paano to lumaki at nilabanan ng mga malalaking company tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, YouTube mga kanegosyo at ngayon namamayagpag sa social media. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Diyan ko rin nabuksan yung sari-sari store ko malapit at nagkataon mga kanegosyo, may community akong pinagsisilbihan. Ang community yung pinagsisilbihan ko is mga college student din. Naging tambayan ng college student yung sari-sari store ko. At tulad ng TikTok mga kanegosyo, may community din silang pinaglilingkuran dahil ang China, ang number 1 na pinakamaraming population na bansa sa buong mundo mga kanegosyo. At sa China mga kanegosyo, nakaban ng Facebook. At iba yung ginagamit nilang app pagdating sa China. Dahil nga mga kanegosyo, sa sobrang daming user sa China at bawal naman yung mga app tulad ng Facebook, gumawa sila ng isang app na kung saan magbibigay ng solusyon na pwede ka na magbenta, pwede ka nang gumawa ng sarili mong video or short video mo. Hindi ka na hirap mag-search, i-scroll up mo lang. Hindi tulad sa YouTube, kailangan mo pang i-search. Ngayon, pwede ka na rin magbenta. Pwede ka nang umorder through TikTok Shop. Ayan yung mga solusyon na nabigay ng TikTok mga kanegosyo. At lumaki pa ito lalo at gumamit ng ilang milyong tao sa buong mundo dahil sa software business model. Dahil in-applyan nila to ng software business model na hindi lang taga China ang pwedeng makagamit, kundi pating ibang tao sa ibang bansa. At nagbibigay din ng solution sa mga problema ng mga content creator. At nagbibigay din bukod ng solution ng pwedeng pagkakitaan sa mga gumagawa ng original content sa pamamagitan ng affiliation, monetization, pamamagitan ng TikTok Shop at pagla-live na hindi nagagawa ng YouTube. Although may live sa YouTube, may live sa Facebook, pero yung algorithm ng TikTok mga kanegosyo is ibang-iba sa algorithm ng Facebook tsaka ng YouTube. Na kung saan na kapag nag-live ka, ang pinapanood nito sa mga, kung ano yung halimbawa, tungkol sa negosyo yung content mo, yung mga user na gusto lang yung about business, ayun lang yung pinapakita nila sa kanila ng TikTok. Kaya mas lalong lumaki pa ang negosyong TikTok mga kanegosyo. Sobrang lumaki yung TikTok. Pati yung US gusto nang ipaban yung TikTok. Although pinaban na nga dahil natatalo na sila neto. Natatalo na neto yung Facebook, natatalo na neto yung pwede ka na nga rin mag-search. Baka nga near future, baka ito na yung Google mo mga kanegosyo. Ito na, hindi ka na magsi-search sa Google. Dito ka na magsi-search sa TikTok.
Natalo na rin nito yung YouTube. Natalo niya na yung, kaya yung Reels sa Facebook. Kaya nga pinapaban na sila sa Amerika, mga kanegosyo, dahil threat ang TikTok. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up yung negosyo natin tulad ng TikTok, in-applyan to ng business, ng software business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil bilang negosyante, kasama na sa trabaho natin to. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment ka naman sa akin, sabi mo TikTok, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. At kung dumadanas tayo ng pagsubok bilang negosyante sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.